kumpiyansa. Panahon nga masinati na ito, ilabi na taas-taas na sa mga oras ang nag-ulan. Panahon niya na, basta bawa na ito ang masinati din, dili kita mo kumpiyansa. Ilabi na ito ang mga kaigsunan nga din sa panahon nga doon ay pag-awa sa tubig, mga kasubaan silang unang maapektuhan. Ito ang mga kaigsunan na sa daplin sa sapa o kasubaan. Labi na kini atong duha kasuba, kini atong Mandulog River o diri sa area sa Tubod. Gikan ubas pugaan o diri area sa may kining Abono, Kanoy. Kumusta no sa taong mga kaigsunan dirita sa atong hisgutanan karon, kalabigitan gyapon ni sa pag-relieve ni Colonel Yunes. O doon na po ba mga posibilidad na siya mahibalik isip City Director din sa PNP sa Dakbayan sa Iligan, si Colonel Raul Yunes. Ato ang sigaw ng bayan. Ano na pagkahay posibilidad na makabalik sa iyang pwesto si PNP City Director sa Dakbayan, si Colonel Yunes, diyang na-footing ang status nini human kini gi-relieve sa milabayong adlaw. Straight to the point. Okay, morning. Ato ang pag-iskuta makasama din sa ato tulong. Pabutan ninyo ang pamahayag ilabi na sa gingong PNP na spokesperson, Police Superintendent Rene Cariaga, yung paklarong dili permanent ang gihuptang posisyon ni Colonel Yunes. Pagbalik din sa pwesto, adunay posibilidad og usab gikan sa spokesperson sa PNP Iligan, Police PNP spokesperson, Police Superintendent Balmacida, nagtuon makabalik pa sa pwesto si Colonel Yunes human ang hinoong investigasyon. Straight to the point. Okay, pabutan ninyo ang mga detalye kalabot yung kuman pang mga kasayurat o ipananga din sa ato tulbaron sa Straight to the Point. At ang sakit pa, ato siyang Renaw Dagas Trapiko. In the morning. Sa balita, Paul Ilorde. DXIC. On-demand report. Ito kasama nga Mani o kasama nga Ramel, no? Bumikan kay halini karon white classes sa atong pagpubliko o nga pribadong tulugan. Ingon man wow sa sud, no? Sa mga opisina sa publiko o ubang mga pribadong buhatan, magabatin o malinawon nga kadalagan ang tibok parte ng atong siyudad sa Iligan ini nga oras sa Kabuntagon. O nga ang mugahit gikan dito sa Lada del Norte nga mo paingon ngadto sa Cagayan de Oro, o nga gikan sa Cagayan de Oro patubang ngadto sa Iligan sa Lada del Norte, Misamis Occidental, Misamis Occidental o sa Buanga del Sur. Kamuagi din sa sitong bahin sa itong siyudad sa Iligan. Posibleng sayo silang may dangat ngadto silang pagsatag sa mga destinasyon. Bunikan kay ang Ruhas Avenue, hindi mo Ruhas Kabuntagon, at sa malinawon ang dagan sa trapiko. Pero ato lang pinagawa ng atong mga driver sa mga sakinan o mga driver na pinakiting mga motorsiklo, ulan-ulan karong panahon na, danlog ang atong kadalagan, nahinay lang sa pagmaliho, delikado kayo sa aksidente. Nabinagin kito mga nagmotor, siguroon na mga sunod o crash helmet. Naganoon lang sa yung lain, doon ay aksidente sa trapiko. Karang tabo, diyan sa mga tagido sa chipset, diyan sa nasangkit na datit, hindi ka mga motorsiklo ang nagbangga, ang driver sa motor, ingon man ang pasayro sa laing motorsiklo, ang nakonfine sa Don Gregorio Pingwich Memorial Hospital. O nga, siguroon lang sa ato mga driver, na magbaniho ang mga sakinan, na dili mag-inom. Kung mag-inom, dili na magbaniho sa mga sakinan, aron malikay sa mga aksidente. Kanya po saan sa mga 4 ang Teklas Kapunon, doon nagyapoy aksidente sa traffico nga naitabo. Wasat Batanon, Dalaga, 21 anyos. Ang nakuha na sense ko sa usa ka sakinan, binikan lagi kay apunay og ulan-ulan, medyo hanap ang windshield sa sakinan o gadi nato bantayan nga dunay kalipusan nga motabok hinungdan sa mga aksidente sa kadalanan. Nag-confine ang biktima diri sa Dr. Roy Hospital. Kasama mo sa trapiko, Paulo Batat, Albert. Watchable nationwide. Straight to the point. Okay, salamat po sa kasayuran mo ito pagulagway sa dagat sa tuog trapiko din sa tuog Dakbayan.
og pag-ariraw sa ato ang tentang karon sa ato dagan sa trapiko niya medyo kung karon hapsay kayo itong mga mubiyahing niya moagi dinhi sa dakbayan sa Ligan. Mas dali na lang mo mag-adto sa inyong destinasyon gumikan sa dili busy karon gumikan kay usa ka Muslim holiday. Okay, sa ato gapagpanayon Una sa Weather Update. Lakat sa panahon gikan sa Pag-asa kung Philippine Geophysical Astronomical Services Administration. Ang sinopsis karon northeast monsoon mo apekto sa Luzon ug usab ang diffuse tailing of cold front mo apekto usab sa Visayas. Ang Kabisayan ug Mindanao makasinati og panganuron nga kalangitan nga dunay pagpanaligsik hangtod sa igigong pag-ulan, pagpangidlat ug pagdalugdog samtang ang Metro Manila, Cagayan Valley, Kabikulan, Calabarzon, Mimaropa ug ang mga lalawigan sa Aurora ug Quezon makasinati og panganuron nga kalangitan nga dunay pagpanaligsik ug pag-ulan. Ang nabiling bahin sa Luzon makasinati og medyo panganuron nga kalangitan nga dunay patak-patak nga pagpanaligsik. Igwigo ngadto sa kusog nga huros sa hangin gikan sa hinang sidlakan ang matagamtam sa tibuok kapupud-an ug ang mga kabaybayonan adunay ayaay ngadto sa baluron nga kadagatan. Ang adlaw musubang karon sa may alas 6:25 sa kabuntagon ug mosalop karong hapon sa may alas 5:51 sa kahaponon. Apan dili nato makita ang haring adlaw dinhi sa atong dakbayan tungod lagi kay anum-um ang kalangitan, gadag-om ang atong kalangitan ug nagpadayon gyapon ang pagpanaligsik. Mao kadto ang lakat sa panahon. Straight to the point. Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay. Straight to the point. Okay, babutan ninyo mga kasama sa tuag mga kaigsuuran ang ato paghiskot kalabot na sa pag ingon nga doon na ba'y posibilidad na makabalik sa iyang pwesto isip si PNP City Director sa Dakbayan si Colonel Raul Diones dihang na floating ang status nini human kini gi-relieve sa milabayng adlaw. Straight to the point. Amo ni ato ang pag-eksekutan din sa ato turban sa straight to the point. Oras na alas 6:25 sa buntag. RMN. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay. Nag-phone in sa Straight to the Point. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iliga, go to www.rmnnews.com/DXIC. Uy! Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang panalo! Tuloy ang pag-block ng Coca-Cola! May 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos per mommy! With matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant preload! May millions of preload pa ako! Ang Coca-Cola yung pinong pamasok pag-block hanggang January 30 na! Just look under the cap. Text Coke Space Code to 2653. Tuloy ang loob hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Pili lang tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon. Magkauli na ba ang tanan na kung ano? Mao nga ang gipalit nila, murag higante, aron makadaginot. Mga anak, tabangan na ito. Iya mo kinig detergent. Powder 1, 2, yabo! Usa ka adlaw, nakurat si Daddy sa gipalit ni Mami. Ma, gumaya man ng Joy sa Shell. Punta, kakumpareta aron makadagino. Dili ka may karang 5 pesos na joy sa Shell. Nahimong dagong litro ni sa tubig. Nga mabot hangtod sa kasimana sa pamilyang sawa nato. Kudod ko! Bah, sulit di ayang 5 pesos na Joy. Sa dagkong pamilya, dagkong sulit ang Joy. 5 pesos, muabot og sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene if diluting. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Bigyan mo ako ng taga-kwento, haluan mo ng komikero.
Ito na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. Nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXIC 711 RMN Iligan. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong tatak RMN. Radyo mo, nationwide. Let's eat pansit! Kantun ba? Magpansiteria? Sarap nga dun. Kaya lang ang layo papuntahan eh. Sarap sana, nauna. Walang problema. Dahil ang pansiteriyang sarap na hinahanap, malalasana in an instant. Bagong Quick Chow Pansiteria Canton. Ito na ang bagong pansit canton ngayon. Piling-pili ang mga pampalasa. Kaya lasap ang sarap ng timpla pansiteria. Oh, let's eat pansit! Sarap! Tapos agad! Pansiteriyang pansit canton. Bagong Quick Chow Pansiteria Instant Canton. Pansiteriyang sarap. Ako si Rosana Bautista, Barangay Health Worker. Giangkon ako nga lisod ang trabaho, pero tungod sa akong pagkamaabilidad, nakalingkawas nako sa among panginabuhi, sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani, kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dekalidad para sa maabilidad. Dula na sa Myracaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Amboxol is the generic name of Myracaf. If symptom persist, consult your doctor. Abi ni Buliat, masakit na kayo mga tao karon tungod sa mga toxins. Sakto ka ni Tiban. Kaya di mo dito makalikay sa mga toxins. Samaan ang air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, alas, sigarilyo, drugs, cosmetics, o gubal pang mga chemicals. Pero pasalamat ang Buliat. Kaya doon ay pinakakusog na herbal capsule karon. Tinuod ka ni Tiban? O Buliat, G-Detox Plus Herbal Capsule. Usuway ko ananoy. Mas may paguliat. Kaya nalimaho ka ng toxin. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dialme Pharmacy, Shama Drugstore, ug sa ubang mga butika. Ang pinakakusog. G-Detox Plus Herbal Capsule. Tuloy ang pagluwag ng Coca-Cola! May 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos per mommy! Matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant freeload! May millions of freeload pa ako! Ang Coca-Cola! Yung pinong pagluwag hanggang January 30 na! Just look under the cap! Text Coke space code to 2653! Tuloy ang loob hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Bigyan mo ako ng taga-kwento, haluan mo ng komikero. Dagdagan mo pa ng musikero, at ang kasiyahan ay sigurado. Yan ang timpla ng barkada, huling-huli ang saya. Tulad ng paborito nila, Esterberline, gawin mo Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1.
Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1, RMN. Pinakamaraming nakikinig, RMN. Pinakamaraming natutulungan, RMN. Pinakamaraming advertisers, RMN. Pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato. Pinakamaraming himpilan, Naga, Baguio, Dagupan, Vigan, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Straight to the point. Okay, sa itong pagpanagiris panagoban ni Anatang sa itong tulumanon sa straight to the point sa tuwa sigaw ng bayan karong buntag mga kasama. Adun na pagkahit posibilidad na makabalik siyang pwesto si PNP City Director sa Dakbayan si Colonel Dionis dihang na floating ang status nini human kini grilib sa Milabayong adlaw. Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Okay, mo na ato ang pag-asawa ng sultanan mga kasama ni karon dotad mga itama opinion gikan kaninyo sa ato mga kaigsunan pinagi sa linya sa telepono kung may posibilidad pa kaha o kaha sa inyong pagtuo wa na'y kuan wa na'y kahigayunan pa no ang may balik sa iyang pwesto isip City Director si Colonel Dionis. Kamo dia mo magkuanta mag uyon ba nga makabalik o dili ba uyon nga makabalik balik o dili makabalik ba o dili sa iyang pwesto no? Si Colonel Dionis. So sa mga namina na to karon mga tataw di andam lang inyong mga linya sa telepono ang ato mga linya ang pwede makontak 221-6070 o 221-2690 alang sa inyong pagparangat inyong kaugalingon lang kuan ba makabalik ba o dili kana kay kamulo pa karon para pang investigasyon sama Kuya Manny sa giingong katunay tabo lagi nga pagbusikad sa IAD. Kaya tubong ito giingon nga usamang ka tao si Espioto Diosdado Cabahog mo'y niangkon magid siya nagduo nga siya mo'y punteriya na tumaong nga mga na tumaong mga tao na nagtanom og bomba. Og kung nato tanawon ang PNP kuya aduna sila gitawag og one strike policy. Kung kining mga ilahang pagpaningkamot nga ma-reduce ang mga kining gitawag nato mga illegal nga mga kalihukan ingon man ang labi na sa mga kriminalidad. Ug usab pinaagi ni kanang gitawag nato og one strike policy kung kinsa natong mga PNP directors sa usa ka jurisdiction o sa ka lugar nga pwede nga mailisan, pwede nga mahulipan o pwede nga ma-transfer sa lain o pulihan og lain sigon sa kamanduan sa nakalabaw kanila labi na diha sa PNP kung National Directorate sa PNP og tungod dinhi ang nahitabo sa Dakbayan sa Iligan usa sa mga gitawag nato na lambigit sa one strike policy nga implement sa atong nasudnong kapulisan. Kay sa karon sa na timing sabi kay ni ata padulong ta sa eleksyon o niya dunay mga angay ang bantayan sa kalabot niini kay say kita nga si Colonel Dionis wala pa mag duha ka tuig sa iyang serbisyo din sa tuag Dakbayan isip City Director sa PNP. So mo sa ni ang gilantaw sa ato mga lideres no gitan-aw nila ni og di ba ka mateknikal og sa mga hinungdan niya kay di ba ka kita makalapas sa kining nakalagda sa COMELEC na mga maingon pa nga basin na resolution no nga din na maka malapas ato kini og sa mga nagakahitabo usab kung atong ibalik lang tao ang mga nahitabo dili man angayan sa pakasadoon apan lagi kay isip nangulo sa ato kadagkuan sa PNP dinhi sa Dakbayan
bisan og naapa sa maingon ta nga OIC pa ang iyang status. Colonel Dionis lakip sa giingon nga itong uban gawas sa itong gikas kagay di urog ipapulihan mo to dito sa Lanao del Norte, gipang hulipan mo sabto human gihimo ang revamp sa tara mga opisyal sa kapulisan labi na nato din sa Leon Jess. Kung nato sa tanawon kasamang Kuya Ramil, ang Comelec arunay resolution gi numberan og 9581, resolution number 9581 nga nag-discuss kalambigit sa pagdili sa pag-transfer, pag-appoint o pag-hire og mga new employees. Kini ginatawag og the matter of enforcing the prohibition against appointment or hiring of new employees, creating or filling of new positions, giving any salary increase or transferring or detailing any officer or employee in the civil service, and suspension of elective local officials in connection with the May 13, 2013 automated synchronized national, local, and ERMM regional elections. Unya kini nga resolution kung atong tan-awon naglambigit kini sa kinatibuk ang mga empleyado nga naisakop sa Civil Service Commission. Kung atong tan-awon ang PNP doon na sila kagalingon nga kuan Kuya Ramil sit up sa ilang organisasyon apan nagisgot man pod ang balaod nga nag-create sa maong PNP nga kini gapon sila under sa Civil Service Commission. So kung natong tanawon aduna ka kalambigitan ini ang makabalik pabagha si Colonel Dionis sa iyahang posisyon sa iyang pwesto si PNP City Director sa Dakbayan kay natulibawaan nga na-floating ang status ni human kini siya gi-relieve yatong naging adlaw, di ba? Ug usab kalambigit ni atong tan-awon kung unsa gayud ang kahimtang niining Comelec resolution, niining Civil Service Commission nga balaod ug usab ang balaod nga naglambigit gayud sa kahimtang sa usa ka PNP director kalambigit sa ilahang internal laws and regulations, rules and regulations. Sa kita nga naabot naming istorya nga tuloy lagi ang pipila ka mga pagduda nga naagyapon niya sa hutong sa tuag PNP. Ang dingon matud pa may posibilidad nga sa mga pagtuo lamang kini pagduda naadiha ang nagmaniobra, no? Giingon to posible nga mao kini sa ato pa kung ingon-ining mahitabo kasabang Kuya Manny, kung panahon na mabalik yun sa pwesto kay human sa himuon ning investigasyon, kung maklaro gyud nga ang tumong na itong maong nagtanong og bomba katulang si Espioto Cabajo, posible mahibalik sa siyang pwesto. Unsa kay may tabo ni karon diha sa mga gidudahan nga mga pipila ka mga sakop sa PNP nga may gingong usas mga utok o may posibilidad nga maoy nagplano nining tanan aron lamang matuman ang ilahang gusto mahitabo mapalagpot sa pwesto City Director si Colonel Raul Dionis. Straight to the point. Mao ni ang atong ginalantaw usab og dinhi sa pikas bahin ato nasaran nga wala pa dawata ni Neo Cruz ang kuan na gingon ang letter of acceptance letter of acceptance sa bag-o muhulip mihulip sa iyang pwesto ni Colonel Dionis isip officer in charge si Colonel Gonzalo Do, no? Mao ni ang ato ang pag-asawa ng sultanan makasama din sa ato tulumanon. Nahon nato ang pamahayag gikan sa ato ang chairman sa Committee on Police Matters and Public Safety sa Sangguniang Palusong. City Councilor ato ni Mrs. Dalisay butyag nga kinahanglan gayon mabalik sa pwesto si Colonel Dionis isip PNP City Director dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Kasama mo sa balita GC Chris Kinabato. RMN
Investigative Report. Nganong girelieve man gilayon si Police Senior Superintendent Raul Jones sa pwesto ni iniisip OIC City Director sa Dakbayan Siligan. Mao kini ang nihimong tubag ni City Councilor Attorney Moises Dalisay Jr. gani matupa kinahanglan aduna pay igong panahon nga gihatag unta ngadto kay Diones. Dugang panini nga kinahanglan gayud ang igong oras aron sa pagpahigayon sa insaktong investigasyon. Para na po, nganong i-release mo tayo nga mismo si Colonel Diones in his capacity as iligan director sa ICPO ang naghinong magyudog investigasyon niya na huwag ko kanong pag-immediate release ni Diones para na po premature ka na. There should be sufficient time for him and for his command to make a thorough investigation. Kung sa may lapses panangitan, palitan doon ay bomba, buto ang bomba, kada buto sa bomba mag-ilis o Cebu Police o napulo ka buto, napulo pagka Cebu Police, kada abla mag-ilis, hindi ko pabura na. Para ka na ako, that should be clarified with the Commission on Elections, kay election period na karon. There is prohibition against transfers and reassignment of personnel in the civil service. Para na ako, Colonel Diones is a good police officer. He is cooperative. Ang mga programa sa gobyerno sa syudad, lagi na sa isang order situation na cooperative siya. And kung siya, kaning makita nimo nga low profile, pero galihok yun. Sa bahay ni Dalisay, wala kini nakita nga sayop nga nabuhat ni Diones tungod kay gibuhat lang ni iyang trabaho. Hinungdan nga buot gayud nila nga magpabilin pa si Diones sa pwesto ni iniisip City Director din sa Dakbayan Siligan ug mahimong permanente na gumikan kay maayo man usab ang iyang performance. We have nothing against him. We are para ako mismo as chairman of law and order and police matters. Maayo man yun. Now, sa may diferensya na what is wrong with that? We are not barred from recommending. What is wrong? Recommend me. Recommend mo siya to become a permanent police chief sa Iligan. What is wrong with that? Maayo man siya sa iyang performance. Is it wrong kung recommend ka rin? Sayo pa na that perception is wrong para na ko. Ang tingog ni City Councilor Attorney Moises Dalisay Jr. ang chairman sa Committee on Police Matters sa Konseho nga ninabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa City Council, Jessica Reyes Kinabato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide, straight to the point. Okay, si City Councilor Attorney Moises Dalisay Jr. Matod pa niya kasama nga Kuya Ramil ang pag-relieve kang Police Colonel Diones dili insakto. Premature. Pag-usab kung natin tanawon ang Republic Act kining latid gayod kung unsa ang kalambigitan sa mga PNP kining gitawag atong Republic Act number 6975 kung Department of the Interior and Local Government Act of 1990 nga nag-establish sa Philippine National Police under a reorganized Department of the Interior and Local Government and for other purposes. Naglatid kini kalambigit sa unsa ang mga unsa ang gahom, unsa ang responsibilidad, unsa ang obligasyon sa mga kapulisan o kalambigit nini ang naglakip na nini ang kining ilahang paghatag og mga ayuda ug usab paghatag og seguridad ug usab paghatag og kapsay og kalinaw sa usa ka lugar. Unya kung dunay pangitabo ila ka nang i-implement po ang ilang gi-implement karon nga one strike policy kuno nga kung adunay kriminalidad nga dili masulbad sa usa ka dakbayan labi na kung huwiting nana kanang mga illegal gambling ug paritan kining mga strike sa terrorism nga dili masulbad. Ang one strike policy gapila yun ilang ipa-implement, i-transfer nila ang police city director o police provincial director sa lain nga lugar, pulihan ug bag-o. Usab aron na mo dagan kuno ang investigasyon, mao kanay ilahang gisulti sumala pa sa maong tamdanan sa mga kapulisan. Apan nasayod usab kita nga adunay resolution number 9581 nga gadili sa pag-transfer labi na kung panahon sa election. Niadtong January 13, di ba? Ang election period. Apan kung atong makita usab ang dilatid sa maong
kini ang resolution number 9581 sa Kumilik naghatag usab kini og otoridad nga pwede maka-transfer o maka-detail apan kinahanglan good mag-request ang maong hintungdang buhatan sa komisyon aron ma-transfer o ma-detail ang usa ka sakop sa buhatan ini nga naglatid ang maong resolution nga tanan kinahanglan nga muagi sa Kumilik mag-request sa Kumilik nga mag-transfer o mag-detail og mga personahe. At it involves regional directors, assistant regional directors, or positions of similar rank. Kalambigit nini mo ang Philippine National Police district directors or commanders nga officers of the Armed Forces of the Philippines nga adunay ranggo nga major or equivalent rank og nag-hold og position nga battalion commander o higher. Dayon kalambigit nini, lambigit po nini kasamang Kuya Ramil ang kadtong mga naa sa katungdanan sa kagamhanan ang provincial treasurers, ang school division superintendents nga irrespective ba sa ilang official stations and lambigit usab nini ang government employees with official stations in the field offices including the National Capital Region ug mao kini nga kinahanglan gayud kung dunay detail nga mahitabo. So tanan mo agi gyapon sa Kumilik. Labi na kung panahon ini nga na nakahanay na o na-implement na nagsugod na ang election period. So usa ni sa mga gibasihan usab mismo nga tuwa sa dakbayan sa wa sa diya pag perma sa letter of acceptance sa bagong gitudlo officer in charge isip magdumala sa PNP din sa dakbayan. So unya paminaw nato ag PNP 10 spokesperson Police Superintendent Rene Cariaga may paklarong dili permanent ang gihuptang posisyon ni Colonel Diones. Pagbalik niya sa pwesto adunay posibilidad sa salita Jenner Kabanday RMN Investigative Report. Gipaklaro ni Police Superintendent Rene Cariaga, spokesperson sa PNP 10 nga dili permanent ang gihuptang posisyon ni kani Iligan City PNP Director Superintendent Raul Diones. Hinungdan nga adunay katungod ang Regional Director sa Kapulisan ang muhimo sa pagpabilib kaniya gumikan sa mga krimen sama sa pagbusikat nga hitabo sa dakbayan sa Iligan. Sumala pa ni Cariaga nga aduna pay gihimong investigasyon sa paglilib ni Diones og diskresyon gihapon sa PNP 10 Director nga ipabalik siya sa iyang pwesto kung mapamatud-ang maayo ang mga nahimong binuhatan ini sa iyang pagserbisyo sa dakbayan sa Iligan. Kapulis ka rin doon, uwal po naman ang capacity dra, dito sa City Director. Iklap pa mga sa dra, so sigurot ka ang ipulihan niya, dalang pagka-mayor, diba? Ang pagka-mayor, wala pa yung confirmation na magsalagay ng mga City Director. Ang ito po mapunsayo yan, na may mga pamahagi nga naman sa katawang marilig. Mga siya, kapag na ito po sa Ranjero City, kadua, ibuto ang bomba, ay kapaluman ka na dahil ibuto ang bomba na December 25, tapos nasundan dahil karoon na bulan, ay direction yung mga regional director na actually na ito po ang Ranjero City, dapat mag-artigo na itong mga commanders, sila na dapat may tabong pa sa Ranjero City. Nagkaroon na ito po mga commanders, na ito ligan, more yung data pagka-release nigan, right after the investigation kung mapamatudan mo na si Diones, napabay posibilidad sir na makabalik siya sa iyang posisyon? May chance na makabalik siya pero magbibig na administration na sa city director, sa regional director. Sa election period man karoon, na-stop na. Actually, kung sila niya po ng capacity kay ang tanan naman dinangan na po sa Kumilik eh. Ang ito po kung Wandra, ang ito po kang kung saludo din ha. Dili pa rin yung permanent. Ang nga, hindi na, tinangan sa iyo. Ang pamahayag ni PNP 10 spokesperson, Police Superintendent Rene Cariaga nga hinabi sa Radyo Nationwide. Kasama mo sa News Center, Jenner Kabanday, Tatak Women. Radyo mo, nationwide, straight to the point. At yung mga itong spokesperson sa PNP Regional 10, Police Superintendent Rene Cariaga o officer in charge gapon. O matud pa niya kasamang Kuya Ramil. Nga mao lagi kay doon na duha nga pagbusikad sa bomba dinhi sa dakbayan Siligan. Muna ang may tabo gayod
kayo doon na kayo pag detail o pag kuan kaniya, pag hulib kaniya sa lain usab nga why sir kadto si sir gyapon Colonel Yunis why sila gyapon ang appointment samtang doon na investigation kay kung doon naman koy pag busikad kinahanglan wag maigmat na ang mga kapulisan. Pero sa kayo ganito ni Relisay matupan niya kung ikanapulo ikanapulo mabusikad og bomba kanapulo og ikanapulo kabay sistema mo hulip o guan o hulip og city director kini magong PNP ko yan national in scope mo ang ilahang guan ba ang ilahang ang detail ani wa mo permanente dia sa ilahang guan pag detail anytime of the day so long sa kung kuhaon sila gamiton sila sa guan sa lain nga guan nga lugar ibton sila sa ilang mga labaw kanila wala sila laing mahimo kundi ang pag-obey ni kuan mo na kani katong panahon sa una sa mga kuan nakagubot dito sa Maguindanao doon ay mga pipila ka mga PNP gikan din sa atoa sa illegal sila na din norte to dito dili lamang sa PNP lakip sa Philippine Army ingon ni ana unsa gi kuan wa gini klaro bisan dia sa mga sakop sa Philippine Army bisan asa ni sila mabutang doon ay mga panahon nga mabutang ka sa medyo lugar nga malinawon mabutang sa ka dito sa mga lugar labi na ito dito mga NPA delikado kayo ang atong higala Kuya Ramil atong higala nga Colonel akong giputan ako nga gayud nga stricto magud ang pag-implement sa obey first before you complain diya sa kapulisan o diya sa PNP ana sila sa AFP ang sulti na isa kung tugutan ko no ang usa ka PNP nga mo complain pagka-complain dili mo sunod mag-una sa ang pag-complain ana pagsunod dili mo obey ang nitabo Kuya Ramil delikado kayo kay dili ordinaryo kuno ang kapulisan ug ang mga armed forces of the Philippines mga kasundaluhan kay ngano man tungod kay dili silang ma-equip sa ordinaryo nga empleyado sa gobyerno kay ang matag-usa niini gadala-dala og armas kanya kung tugutan nila nga mo pairal ang ilang kagalingon nga gusto basin magpinusilay ang head ug ang subordinate okay kung mo sukat nya nagadalag armas ko nila nay uban nga di na kinahanglan ang baba pasultion ang bukan nas pusil may pasultion so ang kuan ani mitabo mag inunayay para to mitabo ni Ali bitaw to si Rizal Ali dito sa Murga City nga giunay niya ang iyang kadakuan mo yung kamatay ni General Abalya to so yun na ang armas silang no armas ang gihawiran ani sa training sa training palangdaan gi-inculcate na sa ilahang kuan alimpatakan na kinahanglan gayud mo obey ka sa chain of command kung unsay kuan mo kung unsay mando kanimo kinahanglan mo kumanon gud kay kung tubutan ko no nga mo kuan pa maguna-una ang usa ka kuan pulis kung tubutan nga ang usa ka pulis mo kuan pa modify sa order sa iyang kadakuan lawful order kini lawful order kuya dili ka na illegal order pwede mo na i-modify ang illegal order pero kining lawful order kung imong i-modify ang delikado kay ang kahimtang mo na ang magkagubot walay sa organisasyon pa lang gubot na so maginunayay na ang subordinate ug ang iyahang superior so na nya labi na kinagdalag mga armas de fuego so mo ni ang ilahang natura sa ilahang kahimtang isip mga membro sa Armed Forces of the Philippines o sa Philippine National Police. Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Okay, direta sa itong amahan sa Nakbayan. City Mayor Lawrence Cruz may paklaro nga hangtod karon wala gayud nini napirmahan ang letter of acceptance sa bag-ong OIC City Director dinhi sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, GC Chris Kinabat. RMN Investigative Report. Gipaklaro ni City Mayor Lawrence Cruz nga wala pa kini perma sa gitawag nga letter of acceptance ni Police Senior Superintendent Cristito Ray Gonzalodo isip paghulip niini sa pwesto ni Police Senior Superintendent Raul Jones nga kani OIC City Director dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Matod pa sa mayor nga boto na nini makigmeeting sa congressman ug boto usab makita una ni Mayor Cruz. Ang report kalabot sa nahitambong pagbusikad sa IED gumikan kay daghan pa ang mga naggawas nga mga istorya. Wala kay gipirmahan in fact to be very frank about it, when I request for a courtesy call, wala na ko sa nag-confirm because makig-meeting ako sa atong congressman and I want also a report regarding the circumstance surrounding the explosion at
Mercado Street. Doon ay mga kapanggawas ng mga istorya, although this is not confirmed, these are just, talks from the grapevine na mura o question gamay, mura questionable, mura doon ay mysterious circumstance surrounding that explosion. No? So, di lang ko maka-elaborate sa nini, but well, suffice it to say that I am very much interested in having the official report on that explosion kung sa ang possible motive, kung sa nature sa IED, kini nga mga butang. No? Actually, kapaabot ko. I have been demanding already the report, but wala pa. Hopefully, nga maabot sa ako soon as possible time. Isip Mayor sa Dakbayan sa Iligan, alang kaniya sukad-sukad wala ngayad kini nang inabot sa police matter na kung unsay buot mahitabo ang diha-diha dayon makuha. Ang iya lang matupa nga mahisubay lang ngayod ang investigasyon sa insaktong proseso sa balaod. Gani nang hinaot kini nga wala untay koneksyon sa politika ang motibo sa pagbusikad sa IED dinhi sa Dakbayan sa Iligan. I can speak for myself as mayor of our city that sukad-sukad wala ko nag-interfere sa mga police matters. I want to make that very, very clear. Wala gid ko kanang dili ko kanang usa ka mayor nga kanang bitaw sa giya kung gusto mahitabo dayon. Meaning to say nga kung sa tanaw nila mao ni ang efficient way of handling police matters, I have always been very cooperative. Ang ako lang, number one, masunod ang balaod. Kung number two, wala yung mga tinuluan o dili siya intended to create a situation na matawag natin mysterious, like for example, kung political baka about ito dili, hinaot na dili inunana. Hinaot na dili anak. Sa katapusan, gipaklaro ni Mayor Cruz nga adunay naabot na text kaniya gikan ni Police Senior Superintendent Raul Jones nga na-relieve na kini apal wala sa text ni Jones nga mihangyo nga i-retain kini sa pwesto. Busaan lang kaniya nakita agad nila ang maayong mga nabuhat ni Jones dinhi sa Dakbayan ug ang pagpaningkamot ni ini. Well, to be very truthful to you, when I text ni Colonel Jones informing me na na-relieve na siya, but wala siya nag-ilong na i-retain siya, nawawala ang pan. Anak ka professional ang iyang text message. Nag-inform lang. Doon na dayo yung mga numbers lang ng mga text na dito kayo nasinsa na nag-request na kung mahimo, ma-retain si Colonel Raul Jones. Wala na, wala naman ito mga utana sinsa. But of course, it is something on my part, dapat akong sasihan kung saan siya. Frankly speaking, maayo niyang liho. No? Although, doon ay mga krimen, doon ay mga dili anayang mahitaboon pa na naka-create lugar o kuwan sa negative sa peace and order. But in terms of paningkamot, in terms sa mga liho, nakita man ako na naningkamot siya. And I think what is very glaring na observation by many about Jones is that wala siya niya ng mga korupsyon sa mga mura o gibutanta. Every now and then, ma-report sa usak sa police director, not necessarily Iligan, no? Mga lain-laing lugar. Isa na kabutan na mura o among kuhan yun sa tuwagid na nakadunog o negative na report na corrupt si Raul Jones. Ang tingog ni City Mayor Lawrence Cruz nga hinabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa City Mayor's Office, Jessica Chris Kinabato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide to the point. Okay, pamayag ni City Mayor Lawrence Cruz o matupa na dawat niya ang text message lang gikan ni Colonel Jones mingon nga siya na-relieve sa pwesto. So ato yan yung ipadayon ang paghiskot kasama ini sa ato tulumanon sa straight to the point. Sa pagbalik na ito niya second portion, labutan mo sunod hanay sa mga balita gikan sa kauluhan ang RMN News Nationwide o sa mga balitang lokal ang RMN News Diretso Balitang Iligan. Oras na alas 7:01 na sa buntag. RMN. First of all, that's to coordinate with the Malaysian authorities. Mga yan, ni Senate President Juan Ponce Enrile at Senator Alan Peter Cayetano nauwi sa personalan. Enrile na high blood. Isa pang testigo sa Timonan, Quezon incident, lumutang sa NBI. At 49 million pesos, inilang pondo sa delegasyon ni Pinoy sa pagpunta nito sa Davos, Switzerland. At sa negosyo, amang isda sa Cotabato City nabigyan ng fingerlings ng BIFAN. At abroad, Japan, pinagpapaliwanag ang Algeria kaugnay sa nangyaring madugong hostage crisis. RMLD
tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXBC Taba, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iniga, Pagabia, Pitolo, Cotabato, pinakamaraming Hintila, Naga, Baguio, Dagupa, Diga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Biganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Pitolo, Malaybana, El Salis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tapa RMN. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, sa bansa, RMN News. Buenos Dias, Pilipinas. Umaga ng Huwebes na ngayon, January 24, 2030. Ito ang numero 1, RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. At tayo po'y live sa DXMY 729, RMN Cotabato, EYWC 801, RMN Dumanguete, DWDY 1107, RMN Kawayan, at sa DWRX 91.1 RMN Naga. Live international via www.rmnnews.com at WRMN, New York, USA. Nalusaw na ho yung low pressure area na namataan kahapon sa layong 300 kilometers timog silangang bahagi ng General Santos City. Ngayon pa man, ayon sa pag-asa, patuloy namang makakaapekto sa Luzon ang northeast monsoon, habang ang diffuse tail air na mag-cold front naman ay sa eastern Visayas. Dahil dyan, maging maulap na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog ang Kabisayan at Mindanao. Ang Kabikulan naman, Cagayan Valley at mga lalawigan ng Aurora at Quezon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan. Ang Metro Manila at natitirang bahagi naman ng Luzon ay magkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may dagdiang mahinang pag-ulan. Umulak na sa Kota Kinabalu, Malaysia ang ilang operatiba ng National Bureau of Investigation. Ito ang kinumpirma sa interview ng RMN ni NBI Deputy Director for Regional Operations, Attorney Virgilio Mendez. Kasunod na rin ang pagkakaresto ng founder at may-ari ng kontrobersyal na Aman Futures Group Philippines na si Manuel Amalillo. Ayon kay Mendez, ilang opisyal ng NBI ang umalis kanina madaling araw papuntang Malaysia para asikasuhin ang agarang deportation ni Amalillo. I'm asking the NBI just to go there to coordinate with the Malaysian authorities. Hindi ko po alam kung kanino nga po, but they're already I'm sure they're already in the air now within Malaysia. Marami na pong file sa korte, kaya nga po meron ng warrant si Amalillo. Halos yung lahat ng suspect o respondent sa kaso, siya na lang ang hindi pa na nasa kustodiya ng NBI. Lahat po nakulong na po, kaya ito pag nakuha na natin, madala rito, at least the wheels of justice will start to grind. Isa na yung trial. Si Amalillo ang itinurong na sa likod ng multi-billion peso pyramiding scam sa Visayas at Mindanao. Ay naaresto ng Malaysian authorities dahil sa pagbibigpit ng peking pasaporte at ID. Kamakailan lamang naglabas na rin ang arrest warrant ng Pagadian City Regional Trial Court laban sa ibang pang opisyal ng Aman Futures Inc. dahil sa kasong syndicated estafa. Sa ngayon, ang may 5 mga opisyal ng kumpanya nasa kustodiya ng NBI dahil sa banta sa kanilang buhay. Nasa watchlist order na rin ng Bureau of Immigration ang iba pang mga opisyal nito. Nakaugnay na balita ang investigasyon naman ng Aman Futures. Inihinto na sa Kamara. Kasama natin sa balita, Konde Bata. RMN Report.
Kasabay ng pagkakahuli sa utak ng pyramiding scam ng Aman Futures Group na si Emmanuel Amalillo ay hindi naman na itutuloy ng Kamara ang investigasyon dito. Ayon kay Committee on Banks and Financial Intermediaries Chairman Sergio Apostol, isinara na nila ang kanila pagsisiyasat dahil nakakalap na rin naman na sila ng sapat na impormasyon upang maiwasan ang kalintulan na panloloko sa publiko. Isaan niya dito ang pagpapalakas ng kapangyarihan at paghihigpit ng Securities and Exchange Commission sa pagbabantay ng mga rehistradong kumpanya o organisasyon. Binigyan din na kahit wala ng investigasyon ng Kongreso ay ipataw pa rin kay Amalillo ang mabigat na parusa matapos na makapambiktima ng libo-libong katao at makatangay ng bilyong piso. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo Nationwide. Ang Manila International Airport naman naghahanda na sa deportation ng naarestong Aman Futures founder. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Pinaghahandaan na ng mga otoridad sa NAIA ang pagdating sa bansa ni Manuel Amalillo, ang founder ng Aman Futures na naaresto sa Kota Kinabalu, Malaysia. Si Amalillo ay nakatakdang report sa Pilipinas mula Malaysia para panagutin sa multi-billion peso pyramiding scam. Si Amalillo ay kasama rin sa watchlist order ng Bureau of Immigration. Una nang tiniyak ng Justice Department na mamadali nito ang deportation kay Amalillo. Kasama mo sa NAIA, Joyce Adra, Tatak RMN. Naging personalan ng bangayan ni na Senate President Juan Ponce Enrile at Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa issue ng cash gift ng mga senador. Nagsimula ang lahat sa privilege speech ni Cayetano kahapon kung saan isa-isa nitong sinagot ang mga issue kaugnay ng pamamahagi ni Enrile ng karagdagang pondo sa maintenance and other operating expenses kung saan maliit lang ang tinanggap ng halaga ng mga taga-Minoria maliban lamang kay Senator Joker Arroyo. Dito hinamon ni Cayetano si Enrile na papasukin ang isang pribadong auditing firm para siyasatin ang paggamit ng pondo ng Senado. Isang sobre naman ang inilabas ni Enrile nang tumayo ito para sagutin ang mga issue kung saan kanyang inilahad ang umano'y 37 million pesos na utang sa kanya ng ama ng minority leader na si dating Senador Rene Cayetano. Hindi ito nagustuhan ng batang Cayetano na agad tumayo para depensahan ang kanyang ama. Ang namang pinasuspinde ni Senator Franklin Drilon at Majority Leader Tito Soto ang sesyon kung saan nabatid na habang nakabreak ay tumaso ang blood pressure ni Enrile na umabot sa 180/100. Hindi naman tinanggap ni Senate President Juan Ponce Enrile ang resignation letter ng kanyang Chief of Staff na si Atty. Gigi Reyes. Sa gitna na rin ito ng mga yan na kumprontahan at personalan sa pagitan ni Enrile at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa plenaryo sa Senado kahapon kung saan ang pinagugatan ay ang kontrobersyal na 1.6 million pesos na tinawari ang cash gift na ibinigay sa bawat majority senators. Kung maalala ay nabanggit din ang pangalan ni Reyes sa kasagsagan ng talumpati ni Senator Alan Peter Cayetano. Inungkat ni Cayetano ang anyay personal na ugnayan ni Enrile sa kanyang Chief of Staff na si Atty. Reyes na umano'y nagmistulang Little Senate President na siyang nakikialam sa pondo ng mga senador at bumabatikos pa sa miyembro ng kapuluhan. Isinailalim na sa Witness Protection Program naman ng Department of Justice ang isa pang testigo sa Timonan Quezon Incident na ikinamatay ng 13 katao noong Enero 6. Nabatid na lumutang na at nagbigay na ng testimonya sa NBI ang nasabing testigo. Sakay din ng truck ang lumutang na testigo ng masaksiyan yung paamaril. Una nang lumahog sa isinagawang reenactment ng NBI noong Enero 17 ang dalawa niyang kasama. Matatanda ang matapos yung reenactment, inanyag ni Dalima na walang nangyaring shootout sa pagitan ng grupo ni Victor Siman at Police Superintendent Hansel Marantan na may kasama pa ang mga sundalo. 49 million pesos inilaang pondo sa delegasyon ng Pangulong Noynoy Aquino sa pagpunta nito sa Davos, Switzerland. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. Nagdaan ng 49 na milyon piso ang gobyerno para sa pagdalo ni Pangulong Noynoy Aquino sa World Economic Forum sa Switzerland. Kagabi ay umalis ang Pangulo patungo sa nasabing bansa kasama ang 63 delegado, kabilang na mga gabinete nito tulad lamang nila Foreign Affairs Secretary Albert de Rosario, Finance Secretary Cesar Cresina, Budget Secretary Florencio Butch Abad at Cabinet Secretary Jose Rene Almendraza.
Ayon kay Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., ilalanan na sabing halaga sa transportation, hotel accommodation, pagkain, telecommunication at iba pang pangangailangan ng delegasyon ng Pangulo. Dapat naman ay nagbibigay ng keynote speech ang Pangulo sa WEF na tatalakay sa paglaban sa korupsyon. Inaasahan din naman na sa pagdala ng Pangulo ang sinasabing tulong ay mas dadami pa ang mga investors na papasok sa bansa. Tulad naman inaasahan ay bibisitahin ni Pangulo Aquino ang Filipino community doon. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, David Guzman. Tata, RMN. Resolusyon para investigahan naman ang pagsadsad ng US ship inihain sa Senado. Kasama natin sa Balita Live, Grace Maniano. RMN Report. Naghain na ng resolusyon sa Senator Loren Legarda para investigahan ang pagsadsad ng USS Guardian sa Bataan Reef National Park sa Tuluy Sea na may lawak na mahigit 97,000 square meters. Sa Senate Resolution 928, iginiit ni Legarda na siyang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations na dapat malaman kung paano mapuprotektahan ang mga gaya ng Bataan Reef sa pangunahing marine protected area ng bansa at isa sa mga idineklarang World Heritage Site ng United Nations. Anya, kailangan din malaman kung magkano ang halaga ng sinira ng barkong pandugma ng US dahil kailangan itong bayaran din ang halaga na kailangan para ayusin ang Bataan Reef National Park alinsunod sa batas ng Bataan Reef National Park Act. Mula sa Subic Bay patungo sa ng Indonesia, Navy minesweeper ng US na nakabase sa Japan ang mangyari ang insidente noong Enero 17. Aalamin din ni Legarda ang unit ng Park Rangers ng Bataan Protected Area Management Bill na ayaw makipagtulungan ang komando ng barko. Sa opisyal na report na natanggap ng Malacanang ang lawak ng pinsala ng pagsadsad ng US Guardian ay umabot na ngayon sa 1,000 square meters. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tata, RMN. RMN Nationwide Report. Yung mga piskal naman sa Cebu, umapila na huwag silang patayin. Kasama natin sa balita, Ken Galinea ng RMN Cebu. RMN Report. Umapila kayo ng mga state prosecutors sa Cebu na huwag silang pagbalingan ng galit sa mga taong kanilang nasampahan ng kaso sa korte. Ginawa ni Regional State Prosecutor Fernando Gubalani ang ganitong panawagan matapos ang pamamaril ng isang Canadian national sa loob ng Palace of Justice na ang tinarget ito ay mga taong responsable sa kinakaharap nitong mga kaso sa korte. Aminado si Gubalani na nagbigay ng takot sa mga prosecutors ang pamamaril ng suspect na si John Pope sa isang abogado na si Attorney Julian Atchaz ang naghain sa kanya ng maraming kaso na si Dr. Rene Raffles at si Piskal Maria Teresa Casimio na nasa ospital pa sa ngayon. Parawagan ni Gubalani sa publiko lalo na sa mga tao na kanilang masasagasaan dahil sa reklamo na idaan sa tama at legal na proseso ang kanilang mga reklamo. Naghain na rin ang ilang mga piskal sa pamumuno ni Gubalani ng application para humingi ng exemption sa Comelec gun ban matapos ang shooting incident sa Palace of Justice. Kasama mo sa RMN Cebu, Ken Galinea, Tatak RMN. Congressman Belmonte at Mayor Lawrence Cruz nagsumite ng reklamo kaugnay sa pagkaka-relieve ng dating PNP Director ng Iligan. Kasama natin sa Balita Live, Jemer Cabanday ng RMN Iligan. RMN Report. Nagsumite ng reklamo sina Congressman Vicente Belmonte Jr. at Mayor Lawrence Cruz sa Commission on Election hinggil sa pagkaka-relieve sa pwesto ni dating PNP Director Police Senior Superintendent Raul Diones dito sa lungsod ng Iligan. Nais si Belmonte na maliwanagan sapagkat election period na umano ngayon at base kasi sa guidelines ng Comelec ay bawal na ang paggalaw ng kahit sino mang tauhan o opisyal sa gobyerno gaya ng PNP, guro at iba pa. Sa nangyari kasi kay Diones, nililib siya sa kanyang pwesto kahit wala pang 24 oras matapos ang pagsabog na naganap sa lungsod makarang Lunes. Naniniwala mga opisyal sa lungsod na may halong politika ang namamagitan sa pagkakatanggal sa pwesto kay Diones sapagkat nakikita naman nila ang magandang performance ng dating PNP Director sa pagpapatupad ng seguridad sa lungsod ng Iligan. Kasama mo sa DXIC Iligan, Jemer Cabanday. Anibersaryo naman ang pagpaslang sa broadcaster na si Doc Jerry Ortega guguratain ngayong araw. Kasama natin sa Balita Live, Pedi Sabando ng RMN Palawan. RMN Report. Kasanto ngayong araw ang iba't ibang aktibidad dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan bilang paggunita ng ikalawang taong anibersaryo ng pagpaslang sa
isang environmentalist at broadcaster ng Armin Palawan na si Dr. Jerry Ortega. Alas 9 ay magkakaroon ng isang misa sa mismong punto ni Dr. Jerry Ortega sa bayan ng Aborlan, Palawan. Habang magkakaroon din ng misa at candlelighting mamaya alas 6 ng gabi sa mismong crime scene kung saan binaril sa ulo si Ortega. Inaasahan na makikisa maraming mga Palawenyo, mga environmentalist, mga kaibigan ni Dr. Jerry Ortega na pangungunahan ng kanyang pamilya mga aktibidad ngayong araw na magsusuot naman ng damit na kulay itim bilang simbolo pa rin na magkaroon ng katarungan ng pagpaslang sa broadcasting. Matatandaan na Enero 24, 2011 nang barilin si Ortega sa isang ukay-ukay dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ilang minuto matapos ang kanyang komentaryo sa impila ng DWAR Armin Palawan. Liban dito matatandaan din sa pagulong na investigasyon ng lumitaw sa itinuturo mastermind sa pagpapapatay kay Dr. Jerry Ortega ay ang magkapatid na Reyes na sina dating Palawan Governor Gerald Reyes at Coron Mayor Marjorie Reyes na pareho na nagtatago hanggang sa ngayon sa kanilang lungga. Kasama mo sa DWAR Armin Palawan, Pwede Sumando, Patak, Armin. May kitisang daang mga isdahon nakatanggap ng libo-libong fingerlings mula ho sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at 12 sa barangay Kalanganan, Cotabato City ay kay Cotabato City Fishery Officer Halkat Ibrahim. Ang mga naturang mga isda ay dumaan muna sa masusing background check para masigurong responsable mga ito sa pagkakaroon ng fish bond. May 100,000 fingerlings ng bangus ang pinamigay sa mga ito na pinakawalan sa 300 hektaryang fish pond. Layunin ng proyekto niyan na tumaas pa ang kita ng mga isda doon sa Cotabato City. RMN News Abroad. Nagpapaliwanag ng Japan ang Algeria kung bakit nauwi sa pagdanat ng dugo yung nangyaring hostage crisis sa isang gas plant sa kanilang bansa. Matatandaan siyam ng mga Japanese nationals ang namatay sa insidente kung saan may iba pang mga dayuhan ng nasawi at pininiwala ang nawawala pa rin. Personal pumunta sa Senior Vice Foreign Minister Shinichi Suzuki sa Algeria sakay ng government jet para kuhanin ang kautawan ng mga namatay na kababayan. Pinakukumpirma na rin ni Suzuki kung may iba pang Japanese ang namatay rito. Nabatid na nasa 7 Japanese nationals naman ang nailigtas sa nangyaring krimen. At mga kasama live na po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo po narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Webes, January 24, 2013. Sa mga taga Cebu, susunod na ho dyan ang numero 1 anchor ng Cebu, si Atty. Rafael Banyo. Sa RMN News, Diretso Balitang Cebu sa DYHP 612. Panoorin mo yung naging pagbabalita natin ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Pangalan din ni Mario Veras. Ako si Wayne de la Peña. Dito pa rin mo sa tahanan na may pinakamaraming number 1. Pinakamaraming himpilan sa 2013. Ang RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Itatak mo na! Itatak mo sa bahay mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa sasakyan mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa opisina mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. Sa radyo mo. Oras sa DXIC ay biniligan atak alas 7:21 sa buntag. RMN News Diretso Balitang Iligan. Headlines. PNP spokesperson ni Baclarong dili permanente ang gihuptang posisyon ni Colonel Diones. Pagbalik din sa pwesto adunay posibilidad. Kapulisan sa Dakbayan na mas gitriple pa ang gipatuman nga seguridad. Pagtantang kang Diones buot masusi kung nasumay ba sa lagda sa Comelec.
Maaga sa tubig, masinati na sa sentong bahin sa syudad, sunod bulan. Mayor Luis Cruz, wa pa mamipirma sa letter of acceptance sa pag-uhuay sa City Director sa Iligan. Sa balitang negosyo, pagpananom og garbanzo sa gigahinan og pondo sa Department of Agriculture. Sa paugnat sa kusog sistema sa Los Angeles Lakers, wala may gana. RMN News, Derecho, Balitang Iligan. Mindanao og Kabisayan, mga kasama mayong buntag, mayong Iligan, adlaw karon Huwebes, itsa 24 ning bulan sa Enero tuig 2013. Live gikan sa Alberto Iligan. Jessica Risky na bato. O kinausap si Rabel Imborong matod sa tuhanay sa mga balita ang Alberto sa balitang Iligan yato sa matingwa sa Judith Washing. Inuman sa Emperadolite, gawing mga light. RMN News, Derecho, Balitang Iligan. O karon na kini mga ritali sa tuog mga balita, gipaklaro ni Police Superintendent Ronnie Carriaga, spokesperson sa PNP 10, nga dili permanent ang gihuptang posisyon ni kanhi Iligan City PNP Director Superintendent Raul Yunes. Hinungdan na dunay katungod ang Regional Director sa kapulisan nga mohimo sa pagpa-relieve kaniya gumikan sa mga krimen sama sa musikal sa nga nahitabo sa dakbayan sa Iligan. Sumala pa ni Carriaga nga doon na pa'y gihimong investigasyon sa pag-relieve ni Diones o diskresyon gihapon sa PNP 10 Director nga ipabalik siya sa iyang pwesto kung makumatud ang maayo ang mga nahimong binuhatan nini sa iyang pagserbisyo sa dakbayan sa Iligan. May chance nga mabalik siya pero magbitin ka ang discretion na sa City Director, Regional Director. Election period naman karon, programa na last topic ha. Actually, kung sila dito ng kapatid, kay ang tanan naman, binala na po sa kumulek eh. Ang pamahayag ni PNP 10 spokesperson Police Superintendent Ronnie Carriaga nga hinabi sa radio mo nationwide. Radyo mo nationwide. Aduna pa dakong posibilidad na makabalik sa iyang pwesto si PNP Director sa dakbayan sa Iligan, si Police Senior Superintendent Raul Yunes. Kinay gikumpirma ni PNP Iligan spokesperson Police Superintendent June Balmaceda sa radyo mo nationwide. Kini ko na mapamatud-an nga limpyo ug maayo ang nimong binuhatan ni Yunes. Humana ang himong administrative investigation batok na to kaniya. Matud pa ni Balmaceda, gihimo among investigasyon sa labing dali nga panahon aron kuno galing dili na makabalik sa pwesto si Yunes. Magpabili na nga manerbisyo sa syudad isip OIC Director si Police Senior Superintendent Cristito Raygon Salado. Kapatid po yun, as long as matapos po yung tinatawag nating administrative investigation, pag natapos po yun, na-clear po na wala pong lapses po sa leadership ni dating OIC Senior Superintendent Yunes, ay pwede po siyang maibalik sa dating po niyang pwesto. Ang pamahayag ni PNP spokesperson Police Superintendent June Balmaceda nga ninabi sa radyo mo nationwide. RMN News, Derecho, Balitang Iligan. Gikumpirma ni Police Superintendent June Balmaceda, spokesperson sa PNP nga walay hunong ilang gipagan karon nga checkpoint sulod og gawas nga bahin sa dakbayan sa Iligan. Kini human ang natabong pagbusikad dili para magdugay diha sa may Mercado Street poblasyon. Alay na sa batong pakili sa kamanduan sa Commission on Elections sa patuman sa Comelec Gun Band. Sumalang pa ni Balmaceda, mas triple karon ang gipatumang seguridad sa dakbayan sa Iligan. Checking kung makikita nyo po, meron po tayong mga schedule and spot hour ng kinakandak na checkpoint in this area. Ang tingog ni PNP spokesperson Police Superintendent June Balmaceda nga nanabi sa radio mo nationwide. Radyo mo nationwide. Mupabot og reklamo silang si Congressman Vicente Vart Benete Jr. o City Mayor Lawrence Cruz ngadto sa Commission on Elections sa nahitabo nga hinananing pag-believe kang Police Senior Superintendent Raul Yunes isip City Director sa kapulisan na ining dakbayan. Both masusi sa nasampit ng mga opisyal kung aduna ba'y permiso sa Comelec ang pagtangtang kang Yunes tungod kay gidili naman sa balaod ang mga o mag-transfer o reassignment sa usa ka opisyal sa gobyerno sama sa usa ka local police chief sunod sa election period.
Yun, di pahayag mismo sa kongresista nga iyang di kadismaya ang kalit nga pagpatuman sa administrative relief order ngadto kang Jones human nga mibusika ng usa ka improvised explosive device kun IED. Alang sa kongresista, dili makatarunganon ang mga aksyon tungod kay wala pa gani milapas sa 24 oras gikan sa insidente o wala pa usab matapos ang pag-imbestiga sa Soko. Duda si Congressman Belmonte nga adunay kanabutan ng politika sa pagtangtang kang Jones. Nagtuo siya nga posibleng babag si Jones sa tinguha sa usa ka grupong politika o politikal nga buot mo larawan sa iligan nga adunay problema sa kahusay o kabinaw. Reklamo na to, kinahanglan ng permit karon sa COMELEC kung adunay movement in transfer of public officials, no? Whether the police, teachers, dili pwede. Mayroon COMELEC ban, no? We have to respect that. Ang pamahayag ni Iligan City Long District Congressman Vicente Vart Belmonte Jr. na ninabi sa radyo mo nationwide. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Ato na may nadawat nga sulat si City Belois Cruz gikan sa Regional Office sa Philippine National Police. Di nagpasabot nga matot pa kung adunay may tabong bomb explosion sa usa ka lugar ana gayon sa ilang balaod nga kinahanglan ma-relieve gilayon ang Chief of Police. Bisan pa man sa balaod nga gisunod sa mga kapulisan o gani wa kini gikwestiyon sa mayor, gibigan gihimo raw sa pila ang ilang mga trabaho apan hangtod karon wa pagid na pirmahan sa mayor ang letter of acceptance sa bagong OICT and PCD Director sa Dakbayan. Tungod kay basin unya og makasupak dinoon sa COMELEC order nga gidili na ang pag-transfer sa personal panahon nga magsugod na ang election period diin kinaduman nga nagsugod na niadtong Enero 13 ning tuiga. Kadawat ko letter gikan sa regional office PNP nga tumod daw sa ilang two-strike policy wherein during the tenure of Chief of Police, CPO Provincial, kung di na iduha ka explosion, like ban explosion sa mahitabo, two-strike, duha ka buto, relieve na dayon, no? Well, while I do not question such a policy kay sila man yun nang follow, but I am also aware of a COMELEC order. Ipagklaro usab sa mayor nga dunay kini nadawat nga mensahe sa text gikan ni Police Senior Superintendent Raul Diones diin nagpahibalo nga na-relieve na kini sa iyang pwesto apan why mensahe ni Diones nga mihangyo nga i-retain kini sa iyang pwesto isip City Director dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Then I text ni Colonel Jones informing me na na-relieve na siya but wala siya nag-ilong na i-retain siya, nawawala rin pa. Naka-professional ang iyang text message. Nag-inform lang. Ang tingog ni City Belois Cruz nga nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Kung basihan ang mga kalihukan ay karon sa kontraktor, kumpiyansa si Mayor Lance Cruz nga matuman ang bagong timetable nga masinati na sa sentrong bayan sa syudad ang kusog nga aga sa tubig. Isip epekto sa hapit ng matapos sa higanteng proyekto sa patubig. Sa taho sa Project Implementation Unit ay ngadto sa pamumudakbayan. Nagpahigayo na karon ang kontraktor sa pag-interconnect sa mainline pipes ngadto sa Palao Lines, malampusong hydro testing, pressure test ug uban pa. Subay matud pa sa schedule, masinati na ang kusog nga aga sa tubig sa sentrong bahin karong bulan sa Pebrero samtang tibawaso ng mga bahin sa Dalipuga. Kinunduman nga una na nga may pahayag si Mayor Cruz nga tinguha niya matibawan sa hingpit ang 495 million peso na water expansion project sa dili pa matapos sa iyang termino sa Hunyo 30 ng tuiga. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Mga kahoy o uban pa ang paranom sulod sa transmission line diha sa Baloy Substation ang itudlong hinungdan sa National Grid Corporation of the Philippines labot sa kanunay nga pag-trip off sa sugad ng itap sa Dakbayan o kasigpit karapit. Kinabay gikuduman ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza human na kasinati og 7 kahigayong pag-trip off ang maog substation. Gibutang ni Alabanza nga naglisod sila karon oras sa paglimpyo sa mga lugar tungod way gihatag nga kooperasyon ang katawhan sa ilang paghimuon nga lakang. Radyo mo nationwide. Diretso sa Nego. Gigangin og 1.7 million pesos sa Bureau of Agriculture Research isip pondo alang sa pagpalambo sa pagpananom o garbanzos. Matod pa sa Department of Agriculture nga mas potential ang mga garbanzos nga mahimong substitute sa harina. Kamaturan ni ini gawa sa
Benguet target usab karon sa GA nga tamnan ang lapad na lugar sa Bicol. Gilauman nga muubos ang pag-import sa harina kung magmalampuson ang nasapit na proyekto. Let's get ready to rumble! Derecho! Palaro! Sa basketball, wala may gana ang kasamtangang sistema sa Los Angeles Lakers. Kini mao gibutyag ni basketball superstar Kobe Bryant. Human sila mapili sa lang away batok Chicago Bulls sa score 95-83. Nasarag nagpabilin ang basketball superstar sa locker room gumikan sa pagkadismaya sa kasamtangang performance sa iyang team. RMN News Panahon. Sa ato ang lakat sa panahon, natuna na ang monitor sa pag-asa nga low pressure area nga naa sa pulo sa Mindanao. Apan sumala pa padayon gihapon nga ulanon ang kinatibuk ang bahin sa Mindanao. Gumikan sa tail end of the cold front nga nagdala og mabugnaw nga hangin inuman katugnaw sa panahon. Posible nga maghatag matuta og sakit sa masahilanat ug buog sipon ang mga pag-ulan inuman kabugnaw sa panahon. RMN News Derecho Balitang Iligan. Kasama live gikan sa RMN News for Iligan. Ilabas ito mga balita ang RMN News Derecho Balitang Iligan. Ining adlaw nga Huwebes. Karon ka nanguting holiday. Muslim holiday karon, no? O pizza 24 ng bulan sa Enero tuig 2013. Pista ron sa Lugait. Karong lawa, Enero 24. Sa mga nagfiesta, happy fiesta. Good morning diya sa Vice Mayor's Office. Ilabi na ni Ma'am Evelyn Elusio, ni Ma'am Chichi, o ni Ma'am Ivy. Sa kanang naminaw karon na nagsunod ni sa ato tulumanon diya sa City Vice Mayor's Office. May importante rin. Salamat sa kasunod pagsunod sa mga programa din sa DFIC o gusam sa IFM. Okay, mga kasama, maayong buntag usab o maayong pagpaminaw sa tumakagalaan din sa may bayanihan na Barangay Mayay sa Igbatas Family o din po sa may Tiwalan kang Sagrado Eden o sa Villa Verde ingon man din sa may Maria Cristina sa Mandresa Family. Maayong buntag kami yung tanan o sa Barangay Dalipuga din sa Buhay Family o sa Susas Family. Maayong pagpaminaw. Pada panumbi mabalik alang sa pagayong nga second na Jose Alfoki Clan Family Reunion pagayong karong Pebrero 3 adlaw nga Domingo dito sa Alta Beach Resort Maguong Linamon Lanao del Norte kinigikan ni Kuya June Alfoki Ruiz, no, sa mga pamilya nga Alfoki sa inyong pagayong nga family reunion. Pabota mo balik taon niya sa second portion o sa karuna ito kaban Pwede sa libay sa straight to the point. Kasama mo sa servisyo publiko Jessica Risky na bato o kiniusap si Ramil Limburong Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Oras tatak alas 7:36 sa buntag kini ka oras kadto sa batingwa sa Coca-Cola isang daang taon natuloy ang happiness o usab sa Quick Chow Pansiteria Sarap. Tatak RMN. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensen, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Vigan, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozal,
Zambales, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Uy! Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang panalo! Tuloy ang pag-block ng Coca-Cola! May 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos per mommy! With matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant preload! May millions of preload pa ako! Ang Coca-Cola yung pinong pamasok pag-block hanggang January 30 na! Just look under the cap! Text Coke Space Code to 2653. Tuloy ang lock hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Pili lang tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon. Magkauli na ba ang tanan na kung ano? Mao nga ang gipalit nila, murag higante, aron makadaginot. Mga anak, tabangan nato, iyan mo kanig detergent. Sa kaadlaw, nakurat si Daddy sa gipalit ni Mami. Ma, gamaya man ng Joy sa Shell. Punta, dakong bareta aron makadagino. Dili ka may karang 5 pesos na Joy sa Shell. Nahinom na kong litro ni sa tubig. Nga mabuthang todo sa kasimana sa pamilyang sama nato, kutog ko. Bah, sulit di ayang 5 pesos na Joy. Sa dagkong pamilya, dakong sulit ang Joy. 5 pesos, moabot og sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene if diluting. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Ako si Rosana Bautista, barangay health worker. Giangkon ako nga lisod ang trabaho pero tungod sa akong pagkamaabilidad nakalingkawas nako sa among panginabuhi sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratuhon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dekalidad para sa maabilidad. Dula na sa Myracaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambuxol is the generic name of Myracaf. If symptom persist, consult your doctor. Bigyan mo ako ng taga-kwento, haluan mo ng komikero. Pagkakas mo pa ng musikero, at ang kasiyahan ay sigurado. Yan ang tita ng barkada, huling-huli ang saya. Tunay ng paborito nila. Enter the light, gawin mo Mensahe alang sa maayong panglawas. I'm Nick Romarati, a BSB graduate, retired private employee. Nagapuyo sa 87th 7th Street, Nazareth, Cagayan de Oro City. Na-diagnose ko sa doktor na doon ay prostate cancer. Ang akong PSA nagabot og 96.22. So I tried G-Detox Plus, 1 capsule 3 times a day with correct lifestyle. After 2 months, my PSA lowered to 6.29. On the 3rd month, it finally lowered to 0.664 thanks to G-Detox Plus. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dialme Pharmacy, Shama Drugstore, ug sa ubang mga butika. Ang pinakakusog! G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Ikwag pang sa toxins o palatian. G-Detox Plus Herbal Capsule. Reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iligan, go to www.rmnnews.com/DXIC. Straight to the point.
Okay, balik ta sa ito panaguban. Welcome na ta sa second portion din sa atong tulumanon sa straight to the front. O sa gyapon sa rangat tukaw ba sa karuna ito ni Manny Salibay. Kuya Manny, may buntag pag-usap. May buntag Kuya Ramil o sa mga nanikay-sikay ng bagong adlaw, mga senior citizen, mga mag-uma, mananagat, labasira o labasiro, tindira o tindiro, sidewalk vendors o mga mamalitay sa atong mga kamerkaduhan o matindahan, mga mamumuo o mga empleyado sa nagkadiyang establishmento, mga empleyado sa gobyerno, sa nagkadiyang opisina, labi na gayod sa mga traffic enforcers, street sweepers o basurero nga kaninay gyapon naa sa atong kadalanan, mga tinugyanan sa balaod, miyembro sa PNP, AFP o BJNP, mga huwis o prosecutors, mga magtutudlo sa nagkadiyang tulunghan nga karon naa sa ilang tagsa ka mga panimalay, mga pastor, pastora, ministro, katekista, laiko, kamadrian, kaparian o misyonero sa nagkadiyang simbahan o mga imam sa mga moske, mga kutsero, mga nagmaneho sa tricycle, motorsiklo, habal-habal, jeepney, bus o mga cargo truck, sinuman ang mga pasayro nga nagdahi karon sa nagkadiyang destinasyon, labi na ang mga lumulupyo sa 44 ka kabrangayan ng Dakbayan sa Iligan o sa mga kasikbit ng mga lalawigan, lungsod ng Dakbayan o sa tanang dapit sa Luzon, Kabisayan o Mindanao o sa tanang dapit sa kalibutan nga maabot ng Sibya, pinaagi sa Ustream. Kinining higala, Atty. Manny Salibay, nabiyog ni kasamang manager Ramil Kapangpangan ng Burong, makig-uban kaninyo nining turumanon. Straight to the point. Sigaw ng bayan. Aduna pagkahay posibilidad nga makabalik sa iyang pwesto isip PNP City Director sa Dakbayan si Colonel Dionis diyan na footing ang status nini human kini gi-relieve sa milabay adlaw. Ramil Emboro at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Okay, sa atong napagparayan dire sa mga hunahuna o atong ipabati pa ng mga pamahayag unya karon taon human mabati nato ang mga pamahayag gikan ni Atty. Sedali Gandambra o usab spokesperson sa PNP dire sa Iligan, Police Superintendent Balmaceda, pinagi sa linyas telepono mo dawata og mayngon nato mo pabor o dili ba kamo nga makabalik, mayngon nato makabalik at pautan makabalik ba sa inyong panlantaw, no? Makabalik ba o dili si Colonel Raul Dionis kaya po si yang pwesto isip City Director Officer in Charge. So mo no ato aga pag karotatad ato sa pabinaon pag-una ang tingog ikan Atty. Sedali Gandambra. Atty. Sedali Gandambra mipaklaro nga temporary lang ang pagkawala sa pwesto ni Dionis tungod kay nagpadayon pa ang investigasyon. Kasama mo sa balita GC Chris Kinabato. RNN Investigative Report. Ipasabot ni Atty. Sedali Gandambra ang kalabot sa temporary relief ni Police Senior Superintendent Raul Dionis. Gumikan kay under investigation pa man ang hitamong pagbusikot sa IED din sa Dakbayan kung gitawag nga administrative relief for investigation pa si Dionis. Alang kaniya kung mapamatudan nga walay nahimo mga kalapasan si Dionis, ang ayan lang yun kini mabalik sa iyang pwesto. Parte sa kanang pag-relieve kang temporary relief ni Colonel Dionis tungod sa kaning bombing incident unya subject to investigation siya. Para sa ako mura og wala man tingali dautan ana pending investigation usag mura ang atong makita nga gi-relieve lang temporarily relieve siya while going on an investigation kay para lugar dili siya di siya pag-anuwi kayon kung ma-influence siya ang dagan sa investigation piraman. And then siguro subject sa outcome sa investigation kung makita nga walay lapses, walay administrative lapses na hino sa kabahin ni Colonel Dionis, ngayon sa siguro nga ibalik siya. Parte sa pag-relieve siguro that's part of in the investigation to be impartial and independent. So mo siguro na akong tanawan na. Human sa ipahigayon nga investigasyon ug walay makita nga rason aron mahimong tawon kini sa pwesto og dili na usab pabalikon si Dionis. Dili usab kini maayo. Matod pa ni Atty. Gandambra aduna pagay posibilidad nga mabalik sa pwesto si Dionis ug ang kasamtangang nihulip niini sa pwesto nga si Police Senior Superintendent Cristito Ray Gonzalodo. Ang temporary ra usab tungod kay nagpadayon pa ang investigasyon. Kung sa after sa investigation niya walay makita nga administrative lapses o walay makita nato nga hinungdan
ngayon inungdan nga ngayon makapakuha kang Colonel Dionis din sa iligan. Sana lain na siguro siya nga istorya. Ngayon na rason nga ibalhin siya, kung dili siya ibalik, well, that is, diyan na musulod mukam in ang katong provision sa kaning election law, katong COMELEC resolution. At ibalik siya, kay dili man lagi after sa January 13, dili naman pwede nga ibalhin ang mga kaning assignment sa mga tao siguro. So muna nga akong tanawan nga ang iyang ang kanang pag-relieve sa iyang naimupuli sa iya para lang po siguro nga dili mabakanti ang kanang posisyon sa city director. Sa akong pagtuon ay posibilidad nga mababalik siya kung mamatud-an or makit-an sa investigation na wala gyud siya walay angayan walay mga lapses nga may pwede natong i-attribute sa iya. So muna nga akong ang tingog ni Attorney Saidali Gandamra nga hinabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo, Jessica Rizky Nabato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide, straight to the point. Okay, gikanto ni Attorney Saidali Gandamra. Samtang dirita ni PNP Iligan spokesperson, Police Superintendent Balmaceda, nagtuo makabalik pa sa pwesto si Colonel Dionis Human. Ang himong investigasyon batok kaniya. Atog dawaton kaya sa balita Jenner Kabanday. RMN Investigative Report. Aduna tayo na kung posibilidad na makabalik siyang pwesto si PNP Director sa Dakbayan sa Iligan. Si Police Senior Superintendent Raul Dionis. Kinumay konfirma ni PNP Iligan spokesperson Police Superintendent John Balmaceda sa radyo mo nationwide. Kinikon mapamatud-an nga lumpi og mayo na himo binuhatan ni Dionis kumanang himuong administrative investigation batok ngadto kaniya. Matud pa ni Balmaceda, gihimo ang mga investigasyon sa labing dali nga panahon aron kun ugaling dili na makabalik sa iyang pwesto si Dionis. Magpabilin na nga manerbisyo sa syudad isip OIC Director si Police Senior Superintendent Cristito Gonzalo. Possible po yun. As long as matapos po yung tinatawag nating administrative investigation. Pag natapos po yun, na-clear po na wala pong lapses po sa leadership ni dating OIC Senior Superintendent Dionis, ay pwede po siyang maibalik sa dating po niyang pwesto. As soon as possible naman po ito kasi tinitingnan po ng general office natin kung talagang meron po talagang sala or lapses nangyari. So, yun po ang tinitingnan at asa po ito, hindi po aabot na matagal. Sakaling mapatunayan sir na may collapse si Colonel Dionis? Opo, certified na po yun yung investigative po niya. Mali, ang talapos po yan, tuloy-tuloy na po yung pagsilbi na bagong OIC si Senior Superintendent Gonzalo. Ang pamahayag ni PNP spokesperson, Police Superintendent John Balmaceda, na hinabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa News Center, Jenner Kabanday, Tatak RMN. Radyo mo nationwide, straight to the point. Okay, ang pamahayag ko, Kuya Mare, sa ilang spokesperson sa PNP Iligan, si Police Superintendent Balmaceda. Mao lagi nga kinahanglan sa tanawon kung doon bay administrative lapses nga nahitabo tungod nining ilahang kini kuya gitawag og one strike policy pero diri sa pagbusikad sa to strike ang gitanaw nila to strike policy. Unay duha ka pagbuto sa bomba ilisan upan pero dili ingon ta nga wag tangon sa posisyon kun dili i-relieve lang kay samtang naparayon ang investigation o kinabay administrative lapses nga nanghitabo. Kiniusab doon ang mga balaod pod nga nag-ingon kalambigit sa Republic Act number 6975 kung Department of Interior and Local Government Act of 1990 kalambigit sa pag-establish sa Philippine National Police nga doon na sila kagalingon nila nga kuan ko doon na kagalingon nila nga sit up sa ilahang pamunuan ug usab sit up sa internal organization ug kalambigit nini bisan to doon na sila kagalingon nga sit up sa ilang organization. Lakip gyapon sila sa civil service law, kalambigit gyapon sila. So ang aduna sa gipa-support nga resolution ang COMELEC gitawag og resolution number 9581 nga gabili sa pag-transfer pag-detail og any officer o employee sa civil service. So kini nga mga duha ka mga balaod ug usab ang kalambigit nga mga balaod nini nga tan-awon kung panahon ba nga hulipan si Colonel Dionis apan maulagi ang sulti ni Atty. Saidali Gandamra nga temporary lang ang pagkawala sa pwesto ni Colonel Dionis tungod kay nagpadayon pa ang investigasyon ug sulti usab ni PNP spokesperson Police Superintendent Balmaceda nga posible nga makabalik sa
pwesto si Colonel Dionis kung makita nga after sa investigation. After sa investigation. Okay. So paminaw na to kung sa mga reaksyon sa mga una-una sa itong mga kaigsunan sa inyong panglantaw, makabalik ba o di na makabalik sa iyang pwesto si Colonel Raul Dionis? Itong linya sa telepono 221-6070 o pwede sa 221-2690. Okay, nahon na to ang mga linya sa telepono karon. Alang sa to ay pipila lang ka mga minuto na atong paminawan ang pulso sa katawhan ang sa inyong panglantaw. Doon na ba'y posibilidad na makabalik sa iyang pwesto si Colonel Raul Dionis? Raul Dionis na isip City Director sa atong Dakbayan. Ang maingon nato nga makabalik, pwedeng mo paabot sa ilang mga una-una o ang sa inyong panglantaw nga dili pwede gihapon. Ito nga mga basihanan sa pagkakaroon gihimo kini kay ongoing pa ang investigasyon sa maong panghitabo. Ito mga linya sa telepono ato sublion 221-6070 o 221-2690 alang sa inyong pagparangat pagtampo din sa atong tulumanon sa straight to the point. Pagka alas 8 musunod na itong usa ka binarang nga programa. Ikuha lang siguro sa itong mga kaigsunan, muhatag mo og dali lang kayo gyud, di na kayo magdugay pa kay limitado lamang atong oras din sa atong tulumanon sa inyong mga huna-huna. So kung naa ninyo sa inyong huna-huna nga makabalik, pwede inyong ipaabot din sa atong tulumanon. So sa atong nasara si Colonel Dionis, kung di ta masayot, nagsugod siya sa pag serbisyo Dakbayan Siligan isip OIC. Ito po itong buwan sa Agosto. Human ba ito mo kuhan? Muluwat siyang katungdanan si kanhi PNP City Director Colonel Celso Rencia. Then siya rin ang hulit sa posisyon isip officer in charge, si Colonel Raul Dionis. Pag sa iyang pag-assume sa tungdanan, adunay daghang panghitabo nga natala sa kwerpo sa kapulisan o sa blatter sa kapulisan. Sama niadtong hitabo nga mga shooting incident niadtong Disyembre 5, 2012 nga nahitabo diya sa Orchids Home Subdivision nga ang biktima namatay gyud. Mao gyud ang nahitabo niadtong December 10. Dunay namatay gyapon shooting incident. Siya ra makabuk anak adto. No? Biktima kato si Wilfredo Mabasa. Mao ni ang niya in town ni sa Capin Funeral Homes. Susama gyapon ni usa. Tugpag gyapon dito sa Capin Funeral Homes kato si katong unang gihingan nato sunahan atong nitabo sa Disyembre 5. Si Johnny Yuag. Diyon atong Disyembre 19 doon na po natabo diya sa Dios Caritas Village sa barangay Luinab nga sa kaliburer nga si Renante Mahayag og usab ang iyahang asawa si Janet Mahayag. Usab ang itabo. Unya nadtong Disyembre 26, 2012 sa nasab ka shooting incident ang naitabo diya sa Coca-Cola, Iligan City. Sa puro Coca-Cola. Coca-Cola. Sa National Highway sa Tubod. Ang biktima nini mo si Hamdi Abdul Wahab. 28 anyos. Usab kanang bigit nini nitong Disyembre 26 aduna usay nahitabo nga shooting incident. Maura gyapon ning kuana. Susama gyapon. Ug niadtong January 19 aduna usay shooting incident nga nahitabo sa sitio Tablon, Barangay Dikilaan. Nga ang biktima mo si PFC Ariston Dioquinio. Ug mo lagi Kuya Ramil kini nga mga panghitabo ni napay na punan pa sa atong January ito. Musil pagpanigbas sa Magtiayon. Gani nalubong to kagahapon tong asawa. Posible karon ang bana ba to? No, karon adlaw. Dayon do na po mga karnaping incident nga nahitabo na itong Disyembre 19.
2012 saka Sindrik sa Villa ang jobless ang hiagom usab sa maong pagpangarnap ug niadtong pitsa 26 sa Disyembre 2012 aduna usay nanghitabo nga karnaping incident sa Purok 2A Barangay Tambakan, Iligan City. Nya ang biktima si Dioscoro Malasarte Pahida nga iyahang 1 unit multicab color silver white bearing plate number YFG 603 mausay na kuha ug usab niadtong Disyembre 27, 2012 duna usay na hiagom sa maong pagpangarnap si Remel Baco ug ang iyahang motorcycle XRM 110 na kuha sab na kuha. Dayon pangkarnaping incident dito sa Purok Lerio, Barangay Mahayahay. Kung po ni ang Honda Wave, no? Honda Wave lain na sab diri karnaping gihapon Purok size Barangay Tambakan. Kini hino na ato laming tagsdag sa pipila lamang kini, no? Bago say kumusta ang investigasyon? Rubber incident datong pizza 9 sa Disyembre. Nya nga kuan ini agom nini mo si Jibet Gerigay. Dia sa nitabo dia gud sa atubangan sa Mindanao Sanitarium Hospital sa Barangay Santiago. Nya niadtong Disyembre 20, 2012 si Jojo Sasinis usab ang nabiktima sa hold up kung robbery. Okay, Benetix Kuya Manny. Posible ni kang kuha ni hindi ko masayop, no? Kaya wala lagi yung phone book na ito tanan. Posible ni kang City Councilor Atty. Moy Dalisay matupan na rin, nag-monitor ko kuya your program now. Ako invite ang Regional Director, Chief of Staff Region 10 PNP to upper Monday SP session to shed light on the 1 or 2 strike policy and the observance of prohibited acts election period. So, posible kaya siguro ni kaya Atty. Moy Dalisay. Ang samtang yung presidente sa Iligan Bay Eagles Club. Okay. So yan ang ako lang nawala ato mga ato mga contacts na wala na sa tong phone book. Okay, sa sab theft incident Enero 2 New Year gani dito sab ni sa biktima to Cornelia Alamban sa kanegosyante gikan to sa New Frontier Court Subdivision. Payubay pa ninyo mga doon na po mga missing persons, silang explosion, explosion itabo dito Disyembre 24 o baguhay lamang sa sa ito nang gikaingon usa sa mga na budol si ang kauban si Divina Susun nga mausab na biktima sa sa budol ug daghan kayo nga mga insidente nga mo'y gitanaw sab wala pa na sulbad ng mga insidente ang kitahapan nga mo'y hinungdan usab sa pagipakanaog nga administrative relief ni Colonel Diones. Una sa public advice. Kaya bisita manawagan kasi ngalan na to, no? Miguel Paras. Miguel Paras. Miguel Paras. Ano siya ito ikalaga din? Mga intawag pamilya, diba? Makulay ko sa Surigao kaya namatay ang mama. Surigao ka muli? Namatay mo yung mama? Kasi ano siya ka din sa Iligan? Subuhan, balay sa asawa. Balay sa asawa din Wala ka rito? Sa Surigao del Sur. Ano siya rin trabaho mo? Wala na. Construction ko na. Construction? Parang wala kayo mapangiwaan pa? Wala. Na makaabot ka rito? Doon ka nakawakaw sa Surigao del Sur? Oo, 4 na katuig. 4 katuig na? Di saan pagkadalaw na kung ano mo Mistake sila sa kwa. So, wala kailangan yung madangpan na pangiwaan o tabang, no? Wala. Sige, sangpita ito mga naminaw ko rin. Basta matagaan ka? Tanan na mino sa radyo. Gusto ko lang makakulay sa mga bisang pamilya lang. Kami doon sa asawa, makulay. Kung amuntua ako sa patay sa mama. Salamat o. Bahala pamilya pag-uli. Kawin mo pa na. Kami na bahala. Kami na bahala. Kasi nga nang sumina? Elizabeth Paras. Huwag ka mga parented
dito, maduulan po. Tuloy po. Ha? Pao ko ba lang? Wala ka nabawaan din sa kuwan, imong asawa? Wala po sa mga kwenta po. Ha? Wala po kuwan. Ang imo dito mo maduaw lang ka. Makatambong pagkamatay. No? Napakaron. Wa pa schedule kung saan lubon. Kawa ng Martes. Pero Martes. Condolence, Okay, so mag-abot na doon ang mga tabang na mo abot na ito doon para maka-uli mo balik ito sa Surigao. Wag wala ay madampan. No? Yung nga na, problema yun. Kasi sa mga sama nini nga sitwasyon. Nga mo po subo din sa Arimen. Kanimo, ha? Sa imong banay usab. Nga nagbangutan ka ron. Okay. So, paabot lang ta sa kuha, no? Paabot lang ta sa mga tabang. Okay. Na-text ko ya. Gikan kang Kuya Dismon. Kuya, good morning. Mamaliyog ko o great happy birthday ni Vicky Montalban. Vicky Montalban, happy birthday. Gikan ka na mo di sa Arimen. Kana pag sa ulog sa adlaw na tahaw sa kagasam ko ng kinabuhi ko ya. So kinahanglan nga sa ulogon gayod. Bisan pag walay handaon basta magsaulog gayod kay ang kinabuhi o sa kagasa gikan sa Dios. Okay, ano tayo oras sa palihog ko pukaw sa Treasure Steel lugay man ni Gasigi o Mulo masweldohan ato pang December pero wa gayod ni sweldohi. Mingaw ang among bagong tuig hangtod karon wa pa kami makadawat sa among 13 month. Unom na ka payroll usab. Unom na ka payroll wala masweldohi. Gasalig sila sa ilang baliti. Okay. Treasure Steel. Bitaw na inyong mga kumusta ning pasweldo. Para tayo oras sa paparapasunahan mo sa kabinera nga tulumanon. Atong balimon sa atong pagbulag-bulag karon o pagkita ugma. To improve is to change. To be perfect is to change often. Change requires knowledge. Improvement requires wisdom. Sa kalambuan kinahanglan ang kabaguhan alang sa kengkitan kinahanglan ang makaranayong kabaguhan. Ang kabaguhan ang kinahanglan og kahibalo, ang kalambuan ang kinahanglan og kaalam. Singgit sa kabaguhan, pagbabago, pagsisikap, pag-asa, iligan, kaya natin. Kabaguhan paningkamot paglaom kaya nato. Adunay anomalya o kasaypanan makitan, kinahanglan atong pakigbatukan o atong badlungon o kuriyan ang mga igsoon natong nangipitan aron ang korupsyon o pagpangawkaw mapukan ug ang katilingban makabaton og kalayan ug katawhan mabulahan. Apadasigon ta atong mga kaigsoonang empleyado o opisyal sa kagamanan nga nagbuhat sa katarong o nag-alagad nga puno sa kaligdong. DJ Rantibos, Sidmin Dormintibos, Yura Subinyon. Ang balaod ng tabang na itong mabinakaribirid at itong natulog sa ilang katungod. Manginlabot kita ug matag panahon nga dunay issues o mga suliran nga mohadlas katulingban, mangutana kita. Are we part of the solution or part of the problem? Kabahin ba kita sa kasulbaran o kabahin ba hinoon sa suliran? Panis manini si Mr. Lino de la Cruz o sa kabinerang tulumanon.